Ngayon ay dadako po sa atin pong pag-aaral at sa ating paglilingkod na ito ay napakahalaga yung aral po ng ating Panginoon. Mahalaga yung kalakasang espiritual, mahalaga yung makakain po yung ating mga kaluluwa, ng mga salita po ng ating Diyos. At ito po ang araw na ito, of course, araw po ng ating pagsamba sa ating Panginoon. At salamat sa Lord dahil yung mga kapatid na hindi nakarating ay nag-virtual worship po sila sa pagkilos po ng ating Panginoon. At dahil nga po sa panahon ngayon, subalit ay tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sapagkat hindi po yan hadlang ang ulan o anuman para magpatuloy po yung gawain po ng ating Diyos na buhay. Okay? So, purihin din po ang ating Panginoon dahil po sa pinakamatanda sa atin, si Nanay, kasama pa natin ngayon. Purihin po ang Diyos. Okay? At walang riyuma-riyuma kay Nanay, basta tuloy sa gawain po ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya po ang paglilingkod po sa Lord ay meron po yung paraan. Amen po? May mga kaparaanan po yan. Pagka gusto natin, may mga paraan po yan. Meron tayong social media ngayon, meron tayong cellphone na pwede naman tayong dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Katulad po ng ginagawa ng mga kapatid pong ito na atin po ngayon nakasama sa kanilang pagdalo po sa gawain ng ating Diyos. Sapagkat maraming binabaha po ngayon, dito lamang po ay binabaha na ang kalsada at malakas po yung ulan. Ngayon po ay dadala po tayo ngayon sa atin pong pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At dito po tayo ngayon, mga kapatid, magbasa po ng salita man po ng Diyos na atin po pag-aralan. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17 up to verse 18. Sabi po dito, "Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you." Verse 18, "And will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty." Panginoon, pray po tayo. Panginoon, kami po inyong pangunahan nawa sa aming pag-aaral, at nawa ang inyong pong kapangyarihan ang siyang iral po sa aming kalagitnaan. Ang Banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin. Kilusin niyo rin po, O Diyos, ang ibang lingkod na may bahagi po ito na may kaisan, katagumpayan ang iyong mga aral po, Diyos, at kami po nawa inyong pagpalain ng inyong po mga salita, O Lord God. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Okay. Dito po ang ating paksa ngayong umaga ay biblical separation. Actually, naituro ko na po itong partial doon po sa Camp East po, sa ating Bible study doon, sa kanilang Sister Marilyn. Subalit, nais ko pa rin pong itong talakayin ng medyo mahaba-haba, sapagkat bitin lamang po nung kahapon, maikli lang po yung aming pag-aaral. At ito po ay ilahad na po natin ang buod na aral po ng ating Panginoon tungkol po sa tinatawag po na separation. Okay? Yung sa Tagalog ay paghiwalay. Okay? Now, separation is a call to holiness and faithfulness. Ito po ay utos ng Panginoon, yung tayo po ay humiwalay. Ngayon amin natin, saan ba tayo kailangan humiwalay, mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito, So, klaruhin natin yung tinatawag po na paghiwalay o biblical, nasa Biblia ang paghiwalay, mga kapatid. Ito po ay una, nakita ho natin na na what is the meaning of separation? Ano po ba ang ibig sabihin ng paghiwalay? Ang separation ay ang paghiwalay ng isang mananampalataya mula sa kasalanan
maling pamumuhay, at mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. So bakit po natin ito pinapangaral? Sapagkat tandaan po natin, ang kalaban ngayon, double time sila. No? Nakita ho natin na napakarami po ngayon mga mananampalataya na natangay na, nawala na sa paglilingkod sa Diyos dahil sa kanila pong paghiwalay doon po sa mga maling aral, sa mga maling pamumuhay, doon sa kasalanan na ginagawa ng maraming tao ngayon, mga kapatid. Kaya po, tinuturuan tayo ni Lord na kailangan po tayo humiwalay sa mga bagay na ito. No? Saan po humiwalay, mga kapatid? Doon po sa kasalanan, maling pamumuhay, at mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi pong bagay na salungat sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, yung mga ginagawa na wala po sa mga salita ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin ito na dapat nating ihiwalay ang ating sarili sa lahat ng mga tao sa mundo. No? Hindi po yun ganon, mga kapatid. No? Ang ibig sabihin po na maghiwalay tayo dapat ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa Lord, ang ating buhay espiritual, ay ihiwalay natin sa mga makamundong ginagawa. Kasi hindi na po yan sa Lord, mga kapatid, yung mga makamundong ginagawa na yan. No? So, tayo ay, ano pa rin tayo, no? Of course, kinakaharap pa rin natin yung lahat ng mga tao sa mundo. Tama po? No? Hindi ibig sabihin po, ang hiwalay ay huwag mo na siyang kausapin, huwag mo na siyang puntahan, huwag mo na siyang pansinin, hindi mo ganon. Ibig sabihin po ng hiwalay ka doon sa kanyang maling ginagawa. Doon, ibig sabihin, hiwalay ka doon sa kanyang maling pamumuhay na hindi po ayon sa nais po at kalooban po ng ating Panginoon. Okay? Tayo ay tinawag upang mamuhay sa mundo bilang testimony ng biyaya ng Diyos. Okay? Ngunit, hindi upang makibahagi sa kasalanan nito. Tinawag tayo ni Lord, mga kapatid, para po tayo ay kabahagi ng testimony ng ating Panginoon. Okay? So, lahat po yan, mga tinuro po ng Panginoon, nandun po yan kung paano natin gawin, kung paano natin isa pamumuhay, yung mga aral po ng ating Panginoon. Kasi po, hate na hate po talaga ni Lord yan na makagawa tayo ng kasalanan. Amen po? Ayaw po talaga ni Lord na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pakikibahagi sa mga taong gumagawa ng kasalanan sa mundo pong ito. Now, basahin po natin ang Acts chapter 26, verse 18 po. Ang sabi po dito ni Pablo, nung siya po ay Saulo pa noon, tinawag po ng ating Panginoon doon po sa daan ng Damascus. Sabi po dito, mga kapatid, sa kanyang pangangaral during the time, no, sapagkat kanya po itong naranasan, mga kapatid, sabi dito, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. No? Sabi ng Panginoon kay Pablo. No? Kaya ang dahilan kung bakit siya tinawag ng ating Panginoon, okay? Kasi maraming mga bulag ngayon, kailangan idilat yung kanilang mga mata upang sila ay magbalik sa ilaw, no, sa liwanag, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. So marami po ngayon, mga nakabilanggo na kay Satanas, maraming tao ngayon ay nandoon na, gumagawa na sa mga gawa ng kalaban natin, mga kapatid. Kaya tayo po, yung separation, dapat humiwalay tayo patungo sa Diyos, no? Humiwalay tayo mula sa mga anumang mga bagay na hindi kayaya sa Lord, patungo po sa ating Panginoon, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, no? So, pwede pa lang, hingi tayo ng tawad sa Lord, no? Sapagkat si Lord po siya po ay mapagbigay, no? Siya po ay
siya po ay nagpapatawad sa atin, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. No? Bakit? Nagkakasala pa tayo kasi salaman po tayo. Pero ang malaga, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Okay? At ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapabing banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sabi po ng ating Panginoon po yun, mga kapatid. So malinaw po na napangahalaga yung ating pananampalataya po sa Lord. Dapat ay tuloy-tuloy po yung ating pananampalataya at ang ating pananampalataya po ito, mga kapatid, dapat hindi po ito magiging miserable sa buhay, no? Ang ating pananampalataya dapat ay intact, no, sa ating Panginoon, mga minamahal. Hindi dapat natin ito ipagpalit ng anumang mga bagay sa mundo pong ito. Amen po? Sapagkat ito po ay mahalaga na panghawakan natin, manindigan tayo sa ating paglilingkod sa Lord, manindigan tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Now, Ephesians chapter 5 verse 11, sabi po dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, at huwag kayong makibahagi sa mga walang pakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Tingnan niyo po, no? Yung gawa pala ng kadiliman, ang gawa pala ng tao na makasalanan, wala pala yung saysay, no? Sabi ng ating Panginoon, no? Malinaw po yung kanyang sinabi, o walang pakinabang pala po yun ng mga ginagawa ng kadiliman. Kundi bagkos, sabi po ni Lord, ay sawatain sila. Ibig sabihin, sabihan. Amen po? Ibig sabihin, ay sawayin sila sa kanilang maling ginagawa. Hindi yung tayo ang mapunta doon para matangay nila. Hindi yung ganon, mga kapatid. Okay? Ang tunay na Kristiyano, ang matatag na Kristiyano, hindi ho yan basta-bastang matangay ng mundo. Amen po? Sapagkat lumalago ka, matatag ka, no? Sa biyaya po, yun ang ating Panginoon. Okay? Kaya wag po tayong makipag-fellowship. Kanino? Sa mga unfruitful works of darkness. No, walang mga bunga, no? Ibig sabihin ay nananahan sa kadiliman. So, dapat wag po tayo mag-fellowship po doon. Okay? Pero ang tanong, Pastor, pwede ba natin sila kausapin? Yes, kausapin natin sila. Maganda ngayon, ma-share natin sila, no? Na mga salita ng ating Panginoon. Pastor, paano kung di maniwala? Di ano naman kung di maniwala? So, sunod ulit. Tama po? Sa iba naman, i-share mo ang salita ng Diyos. Okay? Kasi ang salita ng Diyos, ito po yung liwanag, no? Na lumiliwanag po sa buhay po natin. Of course, kasama po yung ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon at ang kanyang salita ay magkasama po yun. Hindi pwede maghiwalay. Kasi salita po ito ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, sawatain mo sila. Hindi yung sawatain na pagalitan o ano man ang gagawin mo. Okay? Sawatain mo sila, ibig sabihin, pagsabihan mo sila ng mga salita ng ating Panginoon. No? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Okay? So ano pa po, mga kapatid? Sa Romans chapter 12 verse 2, sabi po dito, and be not conformed to this world. Tingnan niyo po, ha? But be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So para natin malaman ang will of God, mga kapatid, kailangan tayong huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam naman po natin, mga kapatid, na ang mundong ito, mga minamahal, wala po itong ibang pupuntahan, kundi puro kasamaan. Amen po? Puro kasamaan po yan. Sigurado po yan, mga kapatid. Kaya nga po tayo nandito, tinawag ng Diyos para po mangaral, magbahagi, magbigay ng warning sa kanila na sila dapat ay magbalik loob sa ating Panginoon. Amen? Silang lahat ay maglingkod sa ating Panginoon. Kasi masarap po yung bansang Pilipinas, kung ang bansa lamang Pilipinas, lahat po ng mga tao sa mundo ay naglilingkod na totohanan, totoo ang kanyang paglingkod. Palagay niyo po ba may away? Wala. Di ba payapa? Tama po? Kasi naglilingkod lahat, merong lahat takot sa Diyos. Kaya nga po, pinapangaral hanggang ngayon, tuloy-tuloy, ang pangangaral ng mga salita po
ng ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, ang nagpapaunawa po sa kanila, hindi tayo kundi ang Diyos. Amen po? Tayo lamang ay nagbabahagi, nangangaral ng mga salita ng Diyos. Hindi natin trabaho ang pagpapaunawa. Ang trabaho natin to preach the gospel. Amen po? Ang trabaho natin to preach the word of God, mga kapatid. Kaya malinaw, sabi ni Lord, and be not conformed to this world. Huwag kayong sumang-ayon sa takbo ng mundo ito, but be transformed by the renewing of your mind, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, napaka-sarap po kapag tayo po ay nagkaroon ng tinatawag po ng magandang patutuo. Amen po? Magandang patutuo sa lahat ng mga tao dito po sa mundo. Kaya po ang mga umuusik sa atin, pinagpipray natin sa Lord. Amen? Pinagpipray natin yan sa Lord, mga kapatid. So, napaka-importante po. James chapter 4 verse 4, ano po sabi dito? Sabi po dito, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kayo mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Meron bang kaaway ang Diyos? Yes! Yung mga umiibig sa sanlibutan, kaaway po yan ni Lord, mga kapatid. Na bagamat po ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ngunit kaaway po niya yung mga kinakaibigan ang mga makamundong ginagawa. Ibig sabihin po, ayaw po ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo po'y makiayon sa takbo ng mundong ito. So meron pong tinatawag na spiritual fornication. Ano po yun, mga kapatid, yung tinatawag po na spiritual fornication? Pag sinabing spiritual fornication, alam mo ng katotohanan, pupunta ka pa doon sa mali. Amen po? Alam mo na ang doktrina ng Panginoon, alam mo na ang totoo, ang tama na mga sinasabi po ng Panginoon, ay mapunta ka pa sa ibang mga simbahan na alam mo na mali. Tama po, that is spiritual fornication, mga kapatid. Kaya ayaw po yan ng ating Panginoon. No? Kaya tayo ay sabi ni Lord, be ye separate. No? Humiwalay kayo, mga minamahal, sabi po ng ating Panginoon. Kanina sa ating binasa po. Okay? So that is the number one, mga kapatid. What is the meaning of separation? Okay? So number two, separation from sin and worldliness. No? Gusto ni Lord na tayo po ay humiwalay mula sa kasalanan at sa mga makamundong ginagawa. Ang tunay na separation ay nagsisimula sa paglayo sa kasalanan at kamunduhan. O, tingnan niyo po, no? Masakit po ba ang salita ng Diyos? Amen. Pero masarap, amen po? Masakit na masarap na tayo ay tinuturuan po ng ating Panginoon. Okay? So, mas maganda nga na tayo ay nasasaktan. Ibig sabihin, buhay tayo. Amen po? Ang buhay na tao, pag nasaktan, ay nakakaramdam ng sakit. Tama? Okay? Pero pagka ang patay na, nakakaramdam pa kaya ng sakit? Hindi. Yung pagpatay na ang fellowship mo sa Lord, hindi ka na nakaramdam ng sakit. Kahit man anong bato siya salita ng Diyos. No? Para doon sa mga patay na sa fellowship, baliwala na po yan. No? Manhid na po sila. Pero salamat sa Lord. Dahil tayo po ay nire-rebuke ng Panginoon, tayong lahat po ay tinuturuan ni Lord upang tayo po ay humiwalay mula sa kasalanan at sa mga makamundong ginagawa. Hindi tayo dapat magkaroon ng pakipagsundo sa mga gawaing mali at laban sa salita ng Diyos. No? Huwag tayong makipagsundo doon. No? Alam natin ang katotohanan. Okay? Tinuturuan tayo ni Lord. Okay? Ilang years na tayo naglilingkod sa Lord. Amen po? Okay? Kaya po, huwag tayong makiayon sa mga makamundong ginagawa ng mga tao ngayon ay
Yun po ang utos, yun po ang nais po ng ating Panginoon. Okay? Psalms chapter 119, verse 10 up to verse 11. Anong sabi po dito ni David, mga kapatid? With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Hinahanap kita ng aking buong puso, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Tingnan niyo po, no? Dapat huwag tayong malihis sa utos po ng ating Panginoon. Dapat nakaayon ang ating mga buhay sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos na dapat ang salita po ng Diyos ay ingatan natin sa ating mga puso. Amen po? Para po hindi tayo magkasala sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid. Okay? So, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ano pa po sabi dito? Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ang lahat daw na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon, ano daw dapat, mga kapatid, ay lumayo sa mga kasamaan. Depart from iniquity. Lumayo, umalis, tumalikod sa mga kasalanan o sa mali na mga ginagawa ng mga tao ngayon. Okay? So, pero tingnan niyo po, maraming tao ngayon sumasambitla sa pangalan ng Panginoon, ngunit hindi yun nakikita sa buhay. Puro lamang salita. Amen po? Kaya ang sabi ni Lord, ang lahat daw na nagsasabi tungkol sa ating Panginoon, sabi ni Lord, dapat ay tumalikod mula sa kasalanan. Depart from iniquity. Yan po, mapatunayan natin ang isang tao na talaga pong tunay at totoo na sumasambitla, totoo na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya napaka-importante po yung ating paksa na ito ng separation o biblical separation sapagkat tayo po ay pinahihiwalay, no, ng ating Panginoon. Pinalalayo tayo, dapat tayong tumalikod sa mga maling aral, maling pamumuhay, sa mga kasalanan na ginagawa ngayon ng mundo na atin pong nakikita sa ating mga buhay. Okay? So ano pa po? 1 Corinthians chapter 15, verse 33 up to verse 34. Sabi po ni Pablo, mga kapatid, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya, huwag tayong makisama sa mga taong hindi magandang ugali. Tama po? Kasi pagkakasama natin lagi ang tao na hindi magandang ugali, tayo rin, kamukhat-mukhat, hindi na rin magandang ugali. Tama po? Ibig sabihin po, mahahawaan tayo. Okay? Huwag dapat tayo magpahawa ng kasamaan. Dapat tayo ang makahawa sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Dapat tayo makahawa sa mga ginagawa natin tungkol sa ating Panginoon. Dapat tayo makahawa na sila po'y madala natin sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay, mga kapatid. Okay? Verse 34, sabi, awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Kaya dapat tayo ay katwiran lamang ng Diyos ang atin pong pinanghawakan sa ating paglilingkod na ito. At huwag magkasala. Utos ba ni Lord na huwag tayo magkasala? Yes. Huwag magkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin ng
iyan. Tandaan po natin, hindi lahat na tao nakakilala sa Diyos. Amen? May mga tao, sabi ni Lord, na hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kaya mga taong ito hindi nakikilala sa ating Panginoon, mga minamahal, ay atin silang bahaginan, mga kapatid. Kung tayo man ay kanilang dadalhin sa mga maling aral, ang anong ating gagawin? Dapat ilatag natin sa kanila ang salita ng Diyos. Amen? Dapat sawatayan natin sila. Hindi pwede. Itong sabi ni Lord. Mahalaga yung ating paninindigan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Titus chapter 2 verse 12. Ano sabi dito? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Tingnan niyo po, no? Turuan sila. No, sabi po ni Lord, turuan sila upang sa pagtanggi natin, no? Sabi dito na nagtuturo sa atin, sabi dito, upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Kaya dapat pala turuan para tanggihan nila ang mga kahalayan at ang mga makamundong ginagawa. Kaya po, mahalaga yung turo, mahalaga yung aral ng ating Panginoon. Of course, kung ikaw nagtuturo at nag-aaral, dapat, una ikaw, tama, ma-apply mo dapat ang iyong ang mga salita ng Diyos sa iyong buhay. Makikita dapat, mga kapatid, yung tinuturo mo sa buhay mo na ikaw mismo na nagtuturo ay makita po na sumusunod sa nais po at kalooban ng ating Panginoon at hindi sumasang-ayon sa mga kalikuan, sa mga kahalayan ng sanlibutan ito na atin pong ginagalawan po ngayon. Ano pang sabi dito? Ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil. Okay? May pagpipigil. Okay? So mahalaga yung pagpipigil. Pero minsan hindi na natin mapigil, no? Kaya tayo ay humihingi na ng tawad sa Panginoon. Minsan, hindi na natin mapigil yung ating sarili. Pero ang gusto ni Lord, meron tayong pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Kaya nga tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Lord. Kasi po, ay tayo po marupok. Amen? Tayo po ay mahina. Kailangan natin kalakasan galing po sa ating Panginoon. Ang separation ay hindi lamang po tungkol sa kung saan tayo pumupunta, kundi pati sa kung paano tayo namumuhay kasama ang ating Panginoon. Kaya po, di po ba dapat kasama natin lagi ang ating Diyos, magkaroon tayo ng takot, magkaroon tayo ng tinatawag po na pagtiwala sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng pagsunod sa nais po at kalooban po ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, napaka-importante po na makita ho natin na ang separation po ito, mga minamahal, dapat po nating gawin, no? Sa ating paglilingkod na ito. Sapagkat ang sabi po dito ng ating Panginoon, 2 Corinthians chapter 6, verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord. Utos po ba ni Lord na tayo hiwalay? Yes. Utos po ng ating Panginoon. Sabi po ng Panginoon, kaya nga magsialis kayo sa kanila. Kaya nga humiwalay kayo sa kanila. Okay? Sinong kanila? Sa mga hindi mananampalataya, mga gumagawa ng mga makamundo, sa mga maling aral, maling pamumuhay, mga kapatid. No? Dapat tayo humiwalay. Humiwalay tayo sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Humiwalay tayo, no? Sapagkat ang sabi dito, sabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, doon sa ating Paiso Kristo at kay Bilial, sa verse 15, and what concord hath Christ with Bilial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Ano pa yung pagsundo? Meron si Kristo kay Bilial, ito yung diablo, o anong bahagi? Meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Verse 16, and what agreement had the temple of God with idols? No? Wala po. Wala hong agreement po dyan, mga kapatid. Walang pagkakasundo po dyan. Yung Diyos-Diyosan at saka yung templo ng Diyos. Sino po bang templo ng Diyos?
Di ba tayo? We are the temple of God. Kaya po, malinaw po mga kapatid. No? That is number 2 mga kapatid. Okay? Separation from sin and worldliness. Number 3, separation from false doctrine. Kailangan tayo humiwalay. Kanino? Sa mga maling aral. Sa mga maling aral ng ito natin pong ginagalawan. Separation from those whose teachings and practices are contrary to the Scripture. So dapat tayo humiwalay, mga kapatid, sa mga nagtuturo, okay? Sa mga gumagawa, sa mga pamumuhay na kontra sa mga salita ng ating Panginoon. Pinapahiwalay po tayo ni Lord, mga kapatid. Ang Christian separation ay kasama rin ang pag-iwas sa maling aral. Hindi lahat ng tinatawag na Christian teaching ay tunay na ayon sa kasulatan. Kailangan subukin ang lahat ayon sa mga salita ng ating Panginoon. Nasusubukan po yan. No? Nalalaman natin ang isang mga aral kung tunay at totoong sa Diyos, mga kapatid. Okay? At tandaan po natin, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay sa Diyos nga. Okay? Tandaan po natin yan. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng Matthew. Okay? Matthew chapter 7, verse 21. Okay? Sabi dito, Matthew chapter 7, verse 21, not everyone that saith unto me, sabi ni Lord, 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 shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Tingnan niyo po, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, nakita ho dapat yung action na ginagawa mo sa Lord. Amen po? Hindi ho sa bibig lang, hindi sa salita lang, kundi, yung sabi ni Lord, kundi ang gumaganap o gumagawa ng kalooban ng aking Ama, sabi ni Lord, na nasa langit. Tingnan niyo po, no? Yung mga taong ito, meron pa silang katwiran, kahit gano'n ang sabi ni Lord. Ano katwiran nila? Verse 22, ang sabi nito, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Tingnan niyo po, no? Nangatwiran pa sila, ito daw ang ginagawa nila. Marami ang magsasabi sa akin, sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan ay magpapalayas kami ng mga demonyo? Tingnan niyo po. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kaya tingnan niyo po, anong sabi ni Lord sa kanila? Verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Tingnan niyo po. Malina, bakit? Gumagawa po sila ng kasamaan, ng kasalanan sa ating Panginoon. Kaya hindi ho sila nakilala ng ating Diyos. Amen po? Malinaw po yan, mga kapatid. No? Kaya sabi ni Lord, lumayo kayo o magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kasamaan o katampalasanan. Hindi lahat po tumatawag sa Lord. Totoong sa Diyos. Amen? Alamin natin, makita ho natin, yung pamumuhay, ang aksyon, makikita natin ang kanyang buhay sa kanyang sinasabi tungkol po sa ating Panginoon. Kaya ito pong lahat, makita ho natin dito, ayon po sa banal na kasulatan. Makita natin kung totoo siyang Kristiyano, totoo siya naglilingkod sa Lord, mga kapatid, sapagkat tandaan po natin, ay makikita po yan sa bunga. Okay? Kaya po, ang santol, hindi po pwede mabunga yung avocado, kundi santol pa rin. Amen? Okay? So, ganun din po yung paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Ano pa po, mga kapatid? Romans chapter 16, verse 17. No? Nilalayo din po tayo sa mga aral, sa mga doktrina, mga kapatid. Sabi nito, Romans chapter 16, verse 17, now, I beseech you, brethren, mark them which cause divisions
and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Ngayon, ipinamani ko sa inyo, mga kapatid, sabi po ni Pablo, natandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkababahagi at ng mga titisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Meron bang separation? Yes, magsilayo. Saan? Kanino? Sa mga taong pinanggagalingan ng pagkabahagi. Yung mga taong pinukontra ang totoo at ang tunay na aral po ng ating Panginoon. Sapagkat ang gusto magtayo ng sarili. No, marami ngayon yan. Okay? Marami ngayon magtayo ng sarili ay kinukontra yung tamang aral, magtayo ng sarili para ay mag-umpisa sa ganyang klaseng kalagayan. Pinanggagalingan po yan ng pagkabahagi, sabi ni Lord. No? At yan po ay mga katitusuran, mga kapatid, ng bawat mananampalataya na naglilingkod sa ating Panginoon. At yun po ay mga laban sa mga aral ng ating Panginoon. Sa mga aral na ating natanggap ng aral mula sa ating Diyos. Kaya sabi po ni Pablo, at kayo'y magsilayo sa kanila. Utos ba ni Lord na tayong lumayo? Amen. Utos ba ni Lord yan na tayo po'y lumayo, mga kapatid. Kaya humalaga yung separation na ang ating pag-separate naman ay patungo po sa ating Panginoon. No? Para po sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Tayo pong makinabang sa mga bagay na ito. Now, 2 John chapter 1, verse 9 up to verse 11. Ano sabi dito? Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. No? Kahit po magsigaw ka pa dyan sa labas o sa amang dako sa Pilipinas na ikaw po'y kay Kristo, ikaw ay sa Diyos. Kung mali naman ang aral mo, wala po sa iyo ang Ama at saka yung Anak. Sabi po ng banal na kasulatan. Okay? Malinaw po na dapat tayo mananahan sa aral po ng ating Panginoon. Okay? Verse 10, ano sabi? If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman, at hindi dala ang aral na ito, no? Anong tinutukoy na aral ni John, aral ng Panginoon, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, huwag ninyong entertainin kung mali ang tinuturo. Amen po? Okay? Hindi po ito bati na literal, huwag mo nang batiin yon. Hindi ho ganon. Okay? Ibig sabihin, huwag mo nang entertainin kasi nakita mo na mali ang tinuturo ng isang mga ngaral. Ayaw po yan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord, malinaw po na huwag daw natin dapat siyang entertainin o tanggapin, no? Sa ating mga bahay, mga kapatid. Okay? Sasabihan natin sila na meron na kaming dinadaluhan. Amen po? Katulad po si sinabi ni nanay. Okay? So bumabalik pa po ba na? Wala na. Wala na. Okay? Dati pabalik-balik. Kasi kailangan manindigan. Panghawakan natin yung aral po ng ating Panginoon. Okay? Now, tandaan po natin, meron pong other gospel. Pag sinabing other gospel, hindi tunay na gospel ng Panginoon. Merong iba, no? Other gospel. Yung gospel na tinanggap natin, ito pong totoong gospel sa banal na kasulatan. Pero, meron pong ibang gospel na wala silang ibang ginagawa, kundi inihis ang mga mananampalataya. Galatians chapter 1 verse 8 up to verse 9. Ano sabi dito? But though we or an angel from heaven preach any other gospel, take note, preach any other gospel unto you than that which
we have preached unto you, let him be accursed. No, tingnan niyo po. Meron pong pagtatakwil na mangyayari. Datapat kahit mat kami, sabi ni Pablo, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. No? Itatakwil po siya ng ating Panginoon. Okay? Pagka ibang aral ang daladala, mga kapatid, ng isang mangaral. Verse 9, and we said before, so say now again, if anyone preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. No, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. So meron pong other gospel. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Okay? Sapagkat ang tunay po na gospel ng ating Panginoon ay ating po makita sa banal na kasulatan. Ito po yung pure, ito po yung totoo na gospel ng ating Panginoon. Okay? So ano ba po? Acts chapter 20, verse 28. Sabi po dito, take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. No? Malinaw po na ingatan doon natin ang ating mga sarili at ang buong kawan. No? Yung buong tupa ni Lord, yung mga kapatiran na ipinagkatiwala po sa pastor, ipinagkatiwala po sa overseer ng Panginoon. Nasa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos o iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay? So binili na pala tayo mga kapatid. Hindi na po tayo pag-ari ng ating sarili. Ang pag-ari po nating sarili, walang iba, kundi ang ating Diyos. Verse 29, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Aking talastas na pag-alis ko, sabi ni Pablo, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ito po yung mga mandarambong, no? Ito yung mga mangaral na puro kasinungalingan, walang ibang ginagawa kundi para sa kanilang kapakinabangan, mga kapatid. Verse 30, also of your own self shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. At magsilitaw sa mga kasamahan din ninyo sa loob ng church. Sabi ni Pablo, ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama o masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya po, malinaw po mga kapatid, no? Na makita ho natin sa sinasabi po ng Panginoon na si Lord po ay hindi nagkabula ang kanyang sinasabi. No? Sapagkat maraming churches ngayon, mga kapatid, na mga taong sinasabi po ng banal na kasulatan na kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama. O tingnan niyo po, kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Okay? Kaya po, sa ating paglilingkod na ito,
Kung meron mang usapin, pag-usapan po mga minamahal. Okay? Ano pa? Magdala pa sila ng mga alagad sa kanilang hulihan. No? Gusto pa nila magkaroon ng kakampi. No? Mga alagad sa kanilang hulihan. Verse 31, therefore, watch, magbantay. No? And remember that by the space of 3 years, sabi ni Pablo, I cease not to warn everyone, night and day, with tears. Tingnan niyo po. Tinuruan sila ni Pablo ng 3 taon. Okay? Si Pablo, naghihirap, nagpuyat sa pagtuturo sa mga taong ito, mga minamahal. Pero ano nangyari? Sila po ay nagre-rebelde po sa church. No? Nagsasalita ng mga bagay na masasama, mga kapatid, sa loob mismo ng church ng ating Panginoon. So yun nakakalungkot kasi may mga kapatiran na tinuruan mo na ng ilang years. Akala natin ay tunay at totoo na naglilingkod sa Lord. Amen po? Pero hindi pala. Okay? Ganito din po ang karanasan ni Pablo, mga minamahal. Kaya po, hindi naman po yan maging dahilan para hindi po tayo magpatuloy sa Lord. Okay? Katulad din po yun, mga minamahal, na minsan in-expect natin ang isang kapatid na yun na ating tinuruan ng mga aral ng Diyos ay ating makasama, maging kabahagi natin o maging kaagapay natin sa gawain po ng Panginoon. Pero minsan hindi pala, mga kapatid. So makita ho natin, mga minamahal, na kapag ka hindi talaga ilagay ng Panginoon, hindi ho talaga mangyari. Okay? Now, dapat nating mahalin ang katotohanan at maging maingat sa mga aral na sumasalungat sa apostolic doctrine. Mahalaga yung ating doktrina ng Panginoon, doktrina ng mga apostol na atin pong pinanghawakan ngayon, lalong-lalo na po yung tinatawag na doctrine of grace. Okay? So number 4, separation does not mean hatred. No? Hindi po ibig sabihin ang paghiwalay ay kinapupuutan. No? Ang sinumang tao, hindi ho. Ang separation ay hindi nangahulugang puot sa ibang tao. Maaari tayong hindi makibahagi sa kasalanan, ngunit patuloy na magmahal. Amen? Magmahal. Bakit? Mahalaga yan, utos pa yan ni Lord. Love one another. Okay? So, ano pong katibayan na minamahal natin kapwa natin? Pinapangaralan mo ng salita ng Diyos. Amen po? Pinaalalahanan mo ng mga aral ng Diyos. Kasi tingnan niyo po, kung hindi tayo mahal ang lingkod ng Diyos, hindi tayo pinalalahanan. Amen po? Ng mga aral ng ating Panginoon. Bunga ng pagmamahal, yung pagpaalaala ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Tingnan niyo po, no? May mga Bible studies tayo, hindi naman natin sila kamag-anak yan. Sinubay naman sila, tama po? Pero bakit natin sila tinuturuan? Kasi mahal natin sila. Amen po? Mahal natin sila na huwag silang mapariwara sa paglilingkod ang kanilang buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Mahalaga yung pagmamahalan bawat isa. Okay? Kahit man anong gagawin ng ating mahal sa buhay, kapatid, o sino man ng ating kapwa, okay? Dapat ipag-pray natin sila sa Lord. Mahalin po natin sila sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? Matthew chapter 5 verse 44, but I say unto you, love your enemies. Ibigin mo ang inyong kaaway. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them
which despitefully use you and persecute you. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga sa inyo ay nagsisi-usig. Kaya po, mga kapatid, hayaan natin ang mga nagsisiusig sa atin, ipag-pray natin sa Lord. Mahirap gawin, pero ito po ang nais ng Panginoon. Amen? Kaya po, bilang isang Kristiyano, dapat sundin natin kung ano ang sinasabi po ng ating Panginoon. Mga nag-usik sa atin dito, ipag-pray natin sa Lord. Amen? Pag-pray natin sila. Nanawa. Balang araw, naintindihan nila, maunawaan. Yung tunay at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Kaya ang paglilingkod sa Lord, hindi ho yan biro. Hindi basta-basta ang paglilingkod sa Lord. Okay? Kasama po doon, dapat yung habag, awa, at biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Galatians chapter 6 verse 10. Sabi dito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Sabi nga ni Lord, daigin ng mabuti ang masama. Amen? So, okay lang po yan, mga kapatid. Darating din yan ang time, okay, na tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon dahil ginagawa natin yung nais po at kalooban po ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 24 up to verse 25. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach, patient in meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Malinaw po, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo. Okay? Kundi maamo sa lahat sapagkat na makapagturo, matiisin. Sabi po ni Lord, no? Na sa waying may kaamuan ang mga nagsisalangsang, baka sakaling sila ay pagkakaluban ng Diyos ng pagsisisi sa ika-aalam ng katotohanan. So malinaw po, no? Ang atin pong ituturo sa kanila, of course, tandaan po natin mga salita ng Diyos. Kasi sabi po ni Pablo, baka sila ay pagkaluban ng Diyos ng pagsisisi sa ikakaalam ng katotohanan. Kaya po, tayo po ay nasa katotohanan, no? Sa ating paglilingkod po sa Lord. No? Kahit man anong gawin ng tao sa atin, mga kapatid, tandaan po natin, ay mahalaga na sila po ay ating ipanalangin po sa harapan ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Anong sabi? See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ng sinuman, ng masama sa masama. Ngunit, sundin ninyong lagi ang mabuti at ang isay sa iba at sa lahat. Mahirap na itong gawin, subalit magagawa natin ito sa biyaya ng Diyos. Amen? Si Lord po ang siyang magtuturo sa atin. Si Lord po ang siyang kikilos po sa atin. Maaari tayong hindi sumang-ayon sa maling aral at umiwas sa maling impluensya. Ngunit, patuloy pa rin magkaroon ng pag-ibig